Yun pong stumbling block na yon ay naging tungtungan ng ating Panginoong Yesus para magpatuloy. Yung mga stumbling block sa ating harapan ay dapat maging tungtungan natin para makapagpatuloy tayo ng paglilingkod at patuloy nating tuparin kung ano yung kalooban ng Diyos. Huwag tayong sumuko. Sige lang. Kilala kaya hindi siya pinaniwalaan. Dahil sa sobrang malabis na pagkilala sa Kanya, hindi sila sumampalataya. Kilala, hindi pinaniwalaan. Minsan, may mga panahon at pagkakataon din na may mga taong sa sobrang malabis na pagkakilala sa ating pagkatao, hindi sila bumibilib sa atin. Wala silang tiwala sa atin doon sa ating kakayahan, doon sa ating natamo, doon sa ating karanasan, doon sa ating mga magagawa. Parang wala silang bilib. Pero mapapansin natin na ang Panginoong Yesus ay hindi pinilit na sila'y maniwala sa Kanya. Hindi nga nagpa-impress ang ating Panginoon. Maaari kasi ng mga panahon na yon, sinasabi nga ay kapag alam mo yung buhay ng isang tao, kilala mo siya na lumaki, kasabay mo, maaaring ganun yung ating Panginoon. Si Jesus ay lumaki sa Nazaret, naging kalaro niya yung kanyang mga kababayan na nung malalaki na, kaya kilala si Jesus. Kilala nga kung sino yung kanyang ina at amay. Kilala kung sino yung kanyang mga kapatid at babae. Kilala kung ano yung kanyang hanap buhay. Maaaring ganun eh. Sa isang lugar pa naman, sa isang maliit na baryo, walang hindi nagkakakilanlan eh. Minsan nga sa probinsya, kapag ang apelyido mo A, pati mga kapitbahay mo, ang kanilang apelyido nagsisimula sa A, di ba? Sa isang barangay, kapag ang apelyido B, lahat ng kabarangay mo, puro B ang start ng apelyido, di ba? So magkakakilanlan eh. Kaya alam na alam mo kung may mahahalo o may papasok na dayuhan at hindi taga roon. So nagkakakilanlan sa isa't isa. Kung nagkakakilanlan sa isa't isa, maraming mga naroroon update sa isa't isa. Kaya nga sila yung mga marites, di ba? Updated sila sa kanilang kapwa. Alam kung mayroong dayuhan. Alam kung may aalis. Alam kung may darating. Alam kung mayroong problema. Alam kung may nag-aaway, di ba? Kaya kilala nila si Jesus. Dahil sa sobrang pagkakilala nila kay Jesus, hindi siya pinaniwalaan. Pero ang nakakatuwa dito mga kapatid, ang Panginoon ay hindi tumigil. Siya po ay nagpatuloy. Kung yung iskandalo ng ating Panginoong Yesus, ang kanilang pagbabasihan, maaaring yon yung kanilang hindi paniniwala sa ating Panginoon. Sapagkat alam naman natin na si Jesus ay ipinaglihi ni Maria, hindi sa kagagawa ng tao. At maaaring kumalat yung balitang yun. Kumalat doon sa kanilang lugar na yun. Kaya kilala nila halos ang Panginoon eh. Pero para kay Jesus, hindi po hadlang yung iskandalo na yun noong mga panahon ng kanyang kumbaga ay pagdadalang tao ng kanyang inang Maria, pagdadalang tao ni Virgin Mary sa kanyang pagkapanganak noong mga panahon na yun. Hindi na issue yun para kay Jesus. Kumbaga ay stepping stones na yun, hindi na stumbling block para makapagpatuloy siya doon sa misyon na inilagay ng Diyos sa kanyang balikat, na inilagay ng Ama sa kanyang balikat. Parang si Virgin Mary din, hindi naging stumbling block yung problema, yung suliranin na yun na iniatang sa kanya, na ipinahayag sa kanya ng anghel na siya'y magbubuntis, na hindi kagagawa ng tao ang kanyang pagdadalang tao, na alam naman ni Maria kung ano ang kasasapitan kapag ito ay nalaman ng marami na hindi siya, kumbaga hindi gawa ng tao ang kanyang pagbubuntis, hindi pakikipagniig, samantalang hindi pa kasal siya ng mga panahon na yon, nabalak pa nga siyang takasan ni Jose. At kapag nagkaganon, malalagay sa alanganin ang buhay ni Maria, mababato siya hanggang kamatayan sa plaza, di ba? Pero sa pamamagitan ng Diyos, ang Diyos na rin ang gumawa ng daan at paraan para maingatan at maproteksyonan ang pagdadalang tao ni Maria at ang pagbubuntis ni Maria hanggang sa pagluluwal ng batang sanggol na si Jesus, di ba? Nandun yung pag-iingat ng Diyos, nandun yung care ng Diyos, nandun yung pangangalaga ng Diyos, nandun yung proteksyon ng Diyos. Kaya si Jesus, nang siya'y naglilingkod, hindi niya alintana kung anumang chismis, kung anumang kwento, kung anumang balita ang ipinupukol sa kanya. Sabi nga ng napakinggan ko pong pari, hindi nga lang daw siya rejected, pinaghihinalaan pa nga siya sinususpetsahan pa siya Ang dami pong bintang at paratang sa kanya. Ngunit sa kabila ng lahat ng yon, siya ay nagpatuloy sa kanyang paglilingkod. Naging tungtungan niya yung mga suliranin yun, yung mga isyong yun,
yung mga paratang na yon, yung hindi pagtanggap at pagkilala sa Kanya, yung pagre-reject sa Kanya, naging tungtungan niya yon para makapagpatuloy, hindi naging katitisuran. So sa atin din pong buhay, paglilingkod, marami pong stumbling block na nakaharang sa atin. Huwag nating hayaan na sa pamamagitan niyan, mapigilan yung ating paglilingkod. Yung paggawa ng kalooban ng Diyos, dapat gawin natin itong tungtungan para makapagpatuloy para sa ating Panginoon. At pangalawa, makikita natin na ang Panginoong Hesus ay nagpatuloy na tuparin kung ano yung gusto at kalooban ng ating Panginoon. Hindi siya sumuko, hindi siya nanghina, hindi siya nanglupaypay. Dapat tayo din. Huwag nating susukuan yung pagkatawag sa atin ng Panginoon. Oo, marami pong mga sagabal, marami pong mga hadlang, maraming mga hindrance, maraming mga sitwasyon at pangyayaring pwedeng magpahina, pwedeng gumapi sa atin, pwedeng alisin yung ating pananampalataya, panghinain tayo sa buhay paglilingkod. Pero huwag kang susuko, katulad ng ating Panginoong Yesus na hindi siya sumuko at nagpatuloy siya. Kahit na hindi siya pinaniniwalaan, kahit na maraming taong walang bilib sa Kanya, kahit na humahanga sila, ngunit hindi sumasampalataya sa Kanyang mga pangaral at pagtuturo, ang Panginoong Yesus ay hindi pa rin tumigil. May mga panahon pa nga na pinagtatangkaan ng Kanyang buhay pagkatapos niyang magturo. Di ba, ang gusto ng mga tao siya'y ihulog sa bangin? Pero dahil nasa pag-iingat siya ng Diyos, ang mga anghel ng Diyos na nangangalaga sa Kanya, siya ay dumadaan lamang sa gitna ng mga tao at hindi siya naaano. Kaya mga kapatid na naglilingkod sa ating Panginoon, alalahanin natin palagi, kapag tayo patuloy na tumutupad sa kalooban ng Diyos, nandyan ang Kanyang pag-iingat, nandyan ang Kanyang pangangalaga. Kaya huwag kang titigil. So, yun pong stumbling block na yon ay naging tungtungan ng ating Panginoong Yesus para magpatuloy. Yung mga stumbling block sa ating harapan ay dapat maging tungtungan natin para makapagpatuloy tayo ng paglilingkod at patuloy nating tuparin kung ano yung kalooban ng Diyos. Huwag tayong sumuko. Sige lang.